Bagong umaga, bagong pag-asa mga tol. Pagkagaling nga sa trabaho, dumiretso na ako sa bukid mga tol. Tingnan niyo naman ang araw, kaganda. Kasarap sa pakiramdam mga tol pag ganyan ang bubungad sa iyo. Ewan ko lang sa isang to, naku po puno ng langgam, paano ko kaya bubuksan to? Ang sakit kayang mahagat ng mga to. Kapag nakagat kaya ako ng mga ito, yung kahit natanggal mo na sila sa katawan mo, yung pakiramdam na kinahagat ka, nandun pa rin, naiiwan. At yun nga, ako na akong ginawa mga tol. Siyempre, nagdilig pa rin ako. Nagdilig na nagdilig. Hanggat maaari sana nga mga tol. Kahit once a day man na madiligan ko sila. Kahit ba umaga o kaya hapon. Kaso minsan hindi ko magawa dahil na minsan busy. Kaya habang may pagkakataon, isingit ko na ang pagdidilig. Nice! Kinahagat pa nga ako ng langgam dyan. Ang sakit mangagat talaga ng mga langga. Yan yung mga kalaban ko pag nagpupunta ako dyan. Walang isang araw na hindi ako kinagat. Pero sabi nga nila, pagsubok lang yan. Kahit ilang beses akong masaktan, hindi ako susuko sa mga gusto kong gawin. Uy, sana all! Ganun naman talaga, di ba mga tol, nakakaranas tayo ng sakit. Pero tinutuloy pa rin natin dahil may pangarap tayo. Pagkagaling nga sa bukid, pagka-uwi ko, pinasayaw-sayaw ko muna itong mga aso ko. Katulad ni Justin. Ahilig sumayaw eh. Natutuwa ako sa kanya, siya lang kasi yung tumatagal sa pagsayaw. Napakalambing talaga ng mga aso kong to. Pagtingin ko kay Mrs., naghahanda na siya, maglaban na daw kami. At dahil sa masunurin tayo mga tol, nagsimula na nga ako magkusot. Nagdadaldal pa nga ako dyan, bakit ako lang? Sabi naman niya, labas daw kami. Pakakainin daw muna niya ako bago ko ituloy yung paglalaba. Kabait niya ne. Yan naman ang gusto ko sa kanya, hindi niya ako ginugutom pag inuutusan niya ako maglaba. Ganun naman talaga mga tol, di ba? Yung nagtutulungan. Mas napapadali kasi ang isang trabaho o kaya gawain pag dalawa kayong nagtutulungan. Masipag naman talaga si Mrs. Tinamad lang sa araw na yan, kaya ako muna maglalaba. Kesa naman maipunan kami ng mga labahan. Tatawag na nga dyan si Mrs. Nalabas na daw kami. Sabi ko naman sa kanya, saglit lang. Papaikutin ko lang ng isang beses. Palabas na nga kami dyan mga tol. Kaso hindi pa namin alam kung saan kami kakain. Naalala namin matagal na kami hindi nag-fishball. Kaya sabi niya, doon na lang daw kami kay kumari niya. Sa gilid lang ng plaza sila nakapwesto sa harap ng elementary school. Pagkadating nga namin sa plaza, naghanap muna kami ng atay. Yan kasi ang bilin ni Marco, atay daw sa kanya. Naliligaw pa ako dyan mga tol, halatang hindi lumalabas. Ngayon lang ulit nakalabas eh. Inuna namin yung atay kasi alam namin maagang nauubos yun at saka maaga silang nagsasara. Pagkadating nga namin doon sa may bilihan, halos ko konti na lang. Tsaka maliliit na yung natira, pero pwede na rin. Dumiretso na kami sa tindahan ng fishball. Nakadami nga ako dyan mga tol. Masarap din kasi yung sauce nila at saka bagong luto. At dahil sa nabusog na ako, bumalik na kami ng bahay. Siyempre, dumiretso ulit sa mga labahan ko. Kinikwentuhan pa nga niya ako dyan. At sabi niya, titimplahan daw niya ako ng kape. Sabi ko naman, gusto ko yan ah. Wow! May masarap kasing kape na binigay si Auntie Tere. Brewed coffee. Masarap din yon. Daig mo pang nag-Starbucks. Lagi ako naaalala ni Auntie Tere, binibigyan niya ako basta may kape siya. Alam niya kasing mahilig na ako sa kape. Thank you, Auntie. Kinukwentuhan pa nga ako dyan. Ang haba-haba ng kwento niya. Sabi ko naman sa kanya, baka nakakalimutan mo na yung kapeng titimplahin mo ha. Sinasabihan ko na nga siya niyan na pumasok na at magtimpla na ng kape.
At patapos na rin ako dito. Kasarap din talaga pag may kamoritan, no? Nakakalibang. Hinatid na nga niya yung tinimpla niyang kape. Puti naman, at nang may nagawa naman siya kahit papano. Kasarap nga ng higop ko dyan, pero actually, iniinggit ko lang kayo mga tol. O paano mga tol? Hanggang dito na lang. Bye!